Hello mga kakusina! So ako ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel. And for today's video, gagawa po ulit tayo ng another dessert recipe na for sure ay kaya mong gawin sa iyong kusina dahil madali lang po ito. So this time, naglagay lang po tayo ng 3 cups ng evaporated milk dito sa ating kaserola, and take note na hindi pa po naka-on yung apoy sa ating kalan. After adding ng ating 3 cups ng evaporated milk, kakailanganin na rin natin dito ng isang sachet or 24 grams nitong Menu Magic na instant buko flavored jelly mix. Yan, so ilalagay lang natin to dito lahat mga kakusina, and i-dissolve lang po natin yan kasama ng ating liquid ingredient. Yan, pero kapag nailagay nyo na yan, pwede pa rin po kayong mag-add at least half teaspoon ng vanilla essence or vanilla extract. So maglalagay lang po ako ng kaunti. And then, i-dissolve na po natin yung ating jelly powder. Mga kakusina, dapat i-dissolve natin ng maigi yung ating buko jelly powder. And kapag nakita ninyo na na-dissolve na yan ng maigi, pwede na po nating buksan yung apoy sa ating kalan, and then lulutuin lang po natin to, continuously stirring hanggang sa makita po natin na kumukulo na yung ating mixture. So, habang hinihintay natin kumulo yung ating buko jelly mixture, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel, at kung meron din po kayong Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel, at kung gusto niyong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto niyo rin mag-share ng mga niluluto niyo everyday, pwede po kayong sumali sa ating Facebook group, andyan lang yan sa ating Facebook page. Yan, so para po mamaya ay hindi tayo mahirapan sa pagseset nitong ating buko jelly, dapat po talaga kumulo yung ating mixture. And siguraduhin nyo po, nahahaluin nyo siyang maigi para hindi po siya masunog or hindi siya mumuo sa bottom ng ating pan. Pinatawad na kita bago ka pa bumalik, dahil kailanman hindi maglalaw itong ating pag-ibig. Kapag nakita po natin na kumulo na yung ating mixture, pwede na po natin i-off yung apoy sa ating kalan at isasali na po natin to sa ating mga molder. And mga kakusina, so kapag naisali na po natin to sa ating mga molder, isa-set aside lang po muna natin to at hihintayin po natin yung mag-firm or mag-set. And then after po nun, ipapakita ko pa sa inyo yung next procedure. Mga kakusina, kapag napansin nyo po na nag-set na or nag-firm na yung ating buko jelly, pwede nyo na po yung kayurin na parang buko, at yung ibang portion na po ay hihiwain naman natin siya into cubes. Yan, so 3 cups of water lang yung ginamit natin para po medyo makunat-kunat yung kalalabasan ng ating buko strips. Ayan, at hindi rin po siya ganun na nagtutubig-tubig. After po natin tong makayod, yung iba po na matitira ay hihiwain ko na lang siya into cubes. Yan po, o, diba? Mukha na tayong may buko. So, gumawa po tayo ng homemade jelly buko. Yan. So, ganyan po yung kanyang texture kapag 3 cups of water lang yung ginamit natin. Kapag nakayod na natin at nahiwa na natin yung ating jelly na buko, kakailanganin na po natin ng 1 can or 370 ml ng all-purpose cream. Ilalagay lang po natin siya dito sa ating mixing bowl, at kakailanganin na rin po natin dyan ng 1 cup ng condensed milk. Yan. So, ito po ay mga naka-room temperature lamang. After adding po ng ating condensed milk, maglalagay na rin tayo dyan ng konting salt para maging balanse lang yung lasa ng ating dessert. Pag nailagay na po natin yung ating liquid ingredients, imimix lang po muna natin to bago pa natin ilagay yung iba pa nating mga ingredients. Yan, so mix lang natin siya ng maigi para mag-combine na po yung ating all-purpose cream pati yung ating condensed milk. After po natin ma-mix yung ating cream mixture, ilalagay na po natin yung nakayod natin kanina na buko jelly. Yan, so ilagay nyo lang po siya dito sa ating mixture. At ilalagay na rin po natin yung nahiwa natin into cubes. Ito naman po yung natira doon sa
kinayod natin. Yan, kesa masayang, hiwain nyo na lang siya ng pa-cubes at ilagay nyo lang din siya dyan sa ating mixture. Kapag nailagay na po natin yung ating buko jellies, kakailanganin na rin po natin dito ng cooked na sago or tapioca. Ilalagay nyo lang po yan, nasa sa inyo po kung gaano karami. So, bali ako po, nagluto ako ng half cup lang na hilaw na ganyan na sago. Tapos po, ganyan na siya karami kapag naluto. So, hahaluin lang natin yan ng maigi para mag-combine po sila dyan sa ating recipe. And then, maglalagay rin po ako dyan ng 1 cup ng kaong. Yan. So, ito po ay yung white kaong na nasa bote lang. Tapos, dinrain ko lang yung kanyang syrup. And then, isasama natin siya dito sa ating recipe. Para mag-add din po siya ng flavor at mag-add din siya ng texture sa ating recipe. Yan, and then mix nyo lang po ulit para mag-combine. Nasa sa inyo rin po kung gusto nyo pang dagdagan yung kaong or okay na ba yung 1 cup, pwede po yun. So ako okay na sa akin yung 1 cup since marami naman tayong mga ingredients na inilalagay sa ating mixing bowl. Since nag-live ako sa ating Facebook nung nakaraan at may natira pa po akong mais or corn, isasama ko na rin po iyan dito sa ating recipe. Diba? Para may additional texture lang din at kulay sa ating recipe. Pwede kayo mag-add dyan ng nata de coco na color white. And syempre mga kakusina, as a cheese lover, di tayo magpapahuli. Syempre maglalagay tayo dyan ng 1 bar ng cheese. So hiniwa ko lang po siya into cubes. Ganyan lang siya kaliliit. At ilalagay na rin po natin to dito sa ating mixing bowl. Yan. So, sino po sa inyo ang cheese lover? Say hi sa ating comment box section. Diba? Kapag napagsama-sama na po natin yung ating mga ingredients dito sa ating mixing bowl, imimix lang po natin to ng maigi para mag-combine silang lahat. Tapos, diba po ang ganda ng kulay? Ang puti lang niya. Tapos, may konting touch of yellow lang because of the corn and doon sa ating cheese. Tapos, iba rin yung kulay ng ating sago. Yan, no, para siyang transparent. Mimix lang po natin to ng maigi. Ayan. Tapos po, kapag na-mix nyo na yan ng maigi, ilalagay lang muna natin to sa ating chiller for about 6 to 8 hours or hanggang sa kumapal po yung consistency ng ating cream. And then after po nun, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating recipe for today. At ayan na mga kakusina, tapos na po ang ating easy and yummy na buko white jelly salad. Kung nag-enjoy po kayo sa ating video, please like and share this video. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click subscribe button, click nyo rin yung notification bell, click all para lagi kayong updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yun lang mga kakusina, thanks for watching and enjoy this video.